Hello guys, nagbabalikan na naman tayo sa recap dito. Bago natin mag-start, like, share, subscribe. Now play it. Pelikula sa isang mekaniko ng kotse na nagngangalang Hiki na papunta na sa trabaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo siya ng pagbagsak ng lagusan. Siya ay nakulong sa loob ng buong 4 na araw. Sa napakaitim na kapaligirang ito, nang walang pagkain, tubig, o signal ng telepono, umasa siya sa kanyang hindi kapanipaniwalang malakas na kalooban upang mabuhay at maghukay ng labasan sa kalaunan. Ngunit, sa sorpresa ng lahat, nang siya ay lumabas mula sa lagusan, ang mundo ay tila bumagsak sa isang pahayag. Walang laman ang mga lansangan, paralisado ang sistema ng transportasyon, naputol ang mga senyales, at ang lupa ay pinahira ng dugo. Nalilito, walang ideya si Hiki kung ano ang nangyari. Tumakbo siya sa kanyang pinagtatrabahuan, at nakita niya itong nakakatakot na tahimik at disyerto, maliban sa mga nabubulok na katawan. Bigla siyang nakarinig ng nangungunguya na nagmumula sa loob ng gusali. Sa investigasyon, natuklasan niya na ang manager ay mumunguya ng bangkay. Napansin ng manager si Hiki, dahan-dahang bumangon, ngunit biglang sinunggaban siya ng nakakatakot na tingin. Si Hiki, na hindi pa nakakita ng ganoong eksena noon, ay natakot ngunit nagawang iwasan ang pag-atake ng manager at ikinulong siya sa loob ng isang silid. Mas maraming zombie ang nagsimulang dumagsa patungo sa Hiki. Dahil alam niyang hindi na siya maaaring manatili doon ng mas matagal, tumakas siya sa gusali ng mabilis hanggat kaya niya. Zombie na Sa yung kabutihang energy. palad, nakakita siya ng isang maliit na truck at halos hindi nakatakas sa mga zombie. Naguguluhan, sa wakas ay nakakuha si Hiki ng ilang impormasyon sa pamamagitan ng radyo ng kotse. Lumalabas na sa loob ng 4 na araw na siya ay nakulong sa tunnel. Isang nakakatakot na zombie virus ang sumiklab. Ang mga nahawaang individual ay naging lubhang agresibo at ang gobyerno ay nahuli. Ang tanging magagawa nila ay magtayo ng mga silungan sa iba't ibang distrito at himukin ang mga mamamayan na magtipon doon. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa kanlungan, si Hiki ay may mas mahalagang gawin. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang tahanan at malakas na tinawag ang pangalan ng isang babae, ngunit walang tugon. Nagsimulang gumapang ang kawalan ng pag-asa sa kanyang isipan. Nawawala na ngayon ang babaeng pinakamamahal niya. Kinuha ni Hiki ang isang engagement ring na nakatago sa drawer, na wala sa pag-iisip. Ang babaeng hinahanap niya ay ang kanyang kasintahang si Kurumi. Nagkataon silang nagkita sa isang high school archery club at mabilis na nagsimulang mag-date. 4 na araw na ang nakalipas, inihanda ni Hiki ang engagement ring at nagplanong mag-propose sa kanya pagkatapos ng trabaho. Si Kurumi, nahulaan kung ano ang pinaplano ng kanyang kasintahan, ay pinanood siyang umalis para sa trabaho ng may pag-asa at kagalakan. Hindi niya alam, maaaring ito na ang huling paalam nila. Ang tunog ng motorsiklo sa labas ng bintana ay nagpatalsik kay Hiki sa kanyang daydream. Tumingin siya sa labas upang makita ang isang delivery boy na nagmamadaling dumaan. Nasasabik nang makita ang isa pang buhay na tao, tumakbo si Hiki upang sundan siya. Sinundan niya ang motorsiklo patungo sa isang istasyon ng pulisya na tila inabandona, ngunit ang lahat ng mga pinto at bintana ay nakabarkada mula sa loob, malinaw na nagtatago ng mga nakaligtas. Naiwasan ni Hiki ang mga zombie sa labas, umakyat sa panlabas na pader at pumasok sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng isang bintana. Naman, natagpuan niya ang isang grupo ng mga nakaligtas na pansamantalang nagtipon doon para kanlungan. Ang grupo ay pinangunahan ng 2 pulis na hindi nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang senior officer ay isang standard good cop. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkataon lamang na pinagsama-sama ang grupo ng mga tao. Ang Junior 1, Hero, ay kaklase ni Hiki sa high school, ngunit tila may sama ng loob siya laban kay Hiki na nagpapahiwatig ng ilang nakaraan sa pagitan nila. Ang grupo ay hindi lamang naghihintay na mamatay, ngunit nagpaplanong pumunta sa itinalagang shelter ng gobyerno. Binalak nilang ipadala ang delivery boy para humingi ng tulong. Umaasang makapagpapadala ang gobyerno ng sandatahang lakas para siyang maghintay dahil ang pagpapadala ng mas maraming tao ay magpapataas ng panganib ng pagkakalantad. Ang gabi ay dumating sa isang kisap mata. Nakalulungkot, nabigong dumating ang rescue na hinihintay ng grupo. Sa halip, sinalubong sila ng isang agresibong pagsalakay ng mga zombie. Karaniwang kaalaman na ang mga zombie ay mas aktibo sa gabi.
Gayunpaman, ngayong gabi, ang kanilang pag-atake ay kapansin-pansing mas mabangis kaysa karaniwan. Ang isang matandang Isa ako? lalaki sa mga nakaligtas ay Isa ako, naghinuha na wala ang mga pa. zombie ay tiyak na naakit ng amoy ng dugo. Hindi sinasadyang Nandun naputo may ni ano Hiki din. ang sarili nang dumating siya sa araw na nag-iwan ng bakas ng dugo. Sa kabutihang palad, ang dalawang pulis sa grupo ay armado at kasama ang mga dating pinalakas na depensa, nagawa nilang maitaboy ang pag-atake ng zombie. Kinabukasan, hindi pa rin bumabalik ang delivery boy na nagmumungkahi ng masamang kapalaran. Mabilis na lumiliit ang pagkain at mga supply na medikal. Hinikayat ng senior officer ang lahat na gumawa ng isang pambihirang tagumpay at tumungo sa kanlungan. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang mungkahi. Matapos armasan ang kanilang mga sarili, nagmamadali silang umalis. Tila ang mga zombie ay hindi partikular na aktibo sa araw. Nakatagpo lamang sila ng ilang nakakalat na zombie sa daan. Noong una ay natatakot si Hiki, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang paglalakbay. Matagumpay na naabot ng grupo ang kanlungan, ngunit walang nakikitang buhay na tao. Parang walang masisilungan. Ang pagkabalisa ay dumami sa lahat. Nakahanap pa si Hiki ng medical record book mula sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang kasintahang si Kurumi. Nang makita ito, siya ay naging balisa at galit na hinanap siya. Gayunpaman, sa kabila ng paghahanap sa buong ospital, wala siyang nakitang kahit isang tao. Ang nahanap lang niya ay ang nahulog na work TV ng kanyang girlfriend sa lupa. Si Hiki ay hindi kapanipaniwalang nasiraan ng loob noong panahong iyon, ngunit matatag siya sa kanyang paniniwala na si Kurumi ay buhay pa at ipinahayag niya na hindi siya susuko. Sa ibang lugar, isang babaeng nagngangalang Heragi mula sa grupo ng mga nakaligtas ang tumangging samahan at lumabas na mag-isa upang maghanap ng banyo. Wala siyang mahanap na banyo, ngunit natisod sa isang lugar na puno ng zombie. Nataranta siya habang hinahabol siya ng mga zombie na parang tubig. Walang mga buhay na tao sa paligid dahil ang kanlungan ay nahulog at ang lahat ng mga buhay na tao ay naging mga zombie. Si Heragi ay tumakbo ng desperado, hindi sinasadyang pinamunuan ang mga zombie patungo sa natitirang mga nakaligtas na inilagay silang lahat sa matinding panganib. Sa kabutihang palad, ang dumating upang iligtas siya ay ang senior officer at si June, na dating nagtrabaho bilang porter at nakakagulat na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Si Hiki, na sumali sa archery club ng paaralan noon, ay binaluktot ang kanyang mga kasanayan sa archery sa malagim na sitwasyon. Salamat sa kanilang magkasanib na pagsisikap, ang grupo ay nakatakas sa isang silid at humarang sa pinto. Sa pagharap sa mga zombie na patuloy na humahampas sa pinto sa labas, nawala ng pag-asa si Heragi at nakiusap kay Officer Hero na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang putok ng baril. Malapit na ring sumuko si Hero at susunod na sana nang dumating si Hiki para pigilan sila. Hindi siya madaling sumuko. Upang mahanap ang kanyang kasintahan, kahit na mayroon lamang isang piraso ng pag-asa, siya ay magsusumikap na mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nagawang muling pag-ibayuhin ang espiritu ng pakikipaglaban ng lahat. Nagtulungan sila upang lumikha ng pansamantalang lubid mula sa mga piraso ng tela na nagpaplanong tumakas mula sa balkonahe. Ngunit nang malapit na silang bumaba, nalaman nilang maraming mga zombie ang nagtipon din sa ibaba. Sumulong si Hiki. Nadulas siya sa lubid, lumapag sa bubong ng isang kotse sa ibaba, kumatok sa mga bintana ng kotse upang makagambala sa mga zombie, pagkatapos ay nadulas sa kotse upang makahanap ng isang bag ng plasma. Matapos mahuli ang busog at mga palaso na itinapon ng iba, inihagis niya ang plasma bag sa di kalayuan. Pagkatapos, sa isang kalmado at composed na kilos, iginuhit niya ang kanyang busog at nagpaputok ng isang palaso na tinamaan ang bag ng plasma. Ang bango ng dugo na kumalat ay agad na nag-alis ng mga zombie. Pansamantalang ligtas ang lugar sa ibaba ng gusali at ang iba ay sunod-sunod na bumaba na halos nakatakas sa silid na napapalibutan ng mga zombie. Gayunpaman, ang maliit na batang babae na nagngangalang Yuzuki sa grupo ay hindi gaanong pinalad. Siya ay nahiwalay sa kanyang ina sa kanilang nakaraang pagtakas at sinusubukang makipagkita sa grupo. Siya ay nasa bingit ng mahuli ng mga tumutugis na zombie. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Hero, pinaputok ang kanyang baril at pinabagsak ang ilang mga zombie. Ngunit naubos ang kanyang mga bala at mayroon pa ring isang zombie na umaarangkada patungo sa dalaga. Ipinakita ni Hiki ang kanyang husay.
Gamit ang isang aro, ibinaba niya ang zombie at pagkatapos ay binaril ang isa pang aro sa ulo nito upang tapusin ito. Ngunit sa sandaling ito, isa pang zombie ang tumakbo. Habang si Hiiki ay malapit ng magpatuloy sa pagbaril, nagulat siya nang matuklasan na ang paparating na figura ay ang delivery boy na dapat na magdala ng tulong sa grupo. Habang papalapit sa Yuzuki ang infected delivery boy, nagpakawala si Hiiki ng isa pang aro, dahilan para mahulog siya sa lupa. Ang iba pang mga nakaligtas ay nalungkot sa eksenang ito, ngunit wala silang hinanakit kay Hiiki. Nakatakas sila sa mga zombie at tumira sa isang silid. Nawala ng pag-iisip si Hiiki, hawak ang kanyang singsing sa kasal, nang biglang nakatanggap ng signal ang radyo. Ito ay mula sa kanyang kasintahan, si Kurumi, na desperadong humihingi ng tulong. Si Hiiki ay parehong masaya at nataranta nang marinig ito, at determinado siyang hanapin ang kanyang kasintahan. Na walang pag-iisip, umalis siya upang iligtas siya, ngunit huli na siya. Pagdating niya, walang mahahanap, iilan na lang ang bangkay na nakahando sa isalupa. Tiningnan ng senior officer ang mga nakakalat na shell casing sa lupa at napag-alaman na ang kasintahan ni Hiiki ay nailigtas ng militar. Tulad na nangyari, si Kurumi ay kasalukuyang nasa isang sasakyang militar na patungo sa tanging ligtas na zona sa lungsod, ang base ng Yokosuka. Ang kanlungan na kanyang tinutuluyan dati ay nahulog dahil sa ilang mga nahawaang individual na pumasok. Tanging si Kurumi at ilang iba pang nakaligtas ang nakatakas. Kalaunan ay nailigtas sila ng militar habang nakulong sa isang bus sa Research Institute. Ang nakatataas na opisyal, batid na ang militar ay karaniwang nakatalaga sa Yokosuka, ay nagmungkahi na ang lahat ay magtungo doon ng magkasama. Sumang-ayon ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Hindi na kailangang sabihin, mas sabik si Hiiki na pumunta doon para hanapin ang kanyang kasintahan. Mabilis na inayos ni Hiiki ang isang kotse sa tabing kalsada. Gayunpaman, natuklasan nila na kailangan nila ng mas maraming gasolina upang makarating sa kanilang destinasyon, kaya ang senior officer at isang balbas na lalaki ay umalis sa grupo upang maghanap ng gasolina. Samantala, ang matanda ay mukhang malungkot at nanatiling tahimik. Nakagat pala siya ng zombie habang tumatakas sa shelter. Sa takot na siya ay iwanan kung sasabihin niya sa sinuman, siya ay nanahimik. Gayunpaman, imposibleng itago ang katotohanan ng matagal. Ang amoy ng kanyang sugat ay umakit ng tuloy-tuloy na daloy ng mga kalapit na zombie. Sa kabila ng Hunyo, isang dalubhasa sa martial arts, patuloy na nakikipaglaban sa mga zombie at ang mga araw ni Hiiki ay hindi nawawala ang kanilang marka. Ang bilang ng mga zombie ay napakahusay. Parang walang katapusan. Si Hero, na lalong galit na galit sa bawat napatay na zombie, ay nag-isip na ang isang tao sa grupo ay dapat na masugatan dahil napakaraming mga zombie ang naaakit sa kanila. Hindi na kailangang aminin ito mismo ng matanda dahil mas dumaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Agad na naunawaan ng lahat na ang matanda ang dahilan. Nang makitang hindi nila kayang patayin ang lahat ng mga zombie, ang mga nakaligtas ay walang pagpipilian kundi tumakbo. Ngunit hindi sumuko si Hiiki. Dinala niya ang nahimatay na matanda sa kanyang likod, sinundan ang iba sa isang abandonadong nursing home. Matapos tumira ang lahat sa isang silid, pumunta sina Hiiki at Jun upang tingnan ang iba pang mga silid upang matiyak ang kaligtasan. Sinundan nila ang tunog hanggang sa dulo ng koridor at natagpuan ang isang malaking bilang ng mga zombie na selyado sa labas ng koridor. Hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Pagbalik nila sa silid, nalaman ni Hiiki na ang matanda ay nakatali sa sofa, hindi makagalaw. Nakagapos pala si Hero sa kanya, sa takot na baka maging zombie ang matanda anumang oras. Nadama ni Hiiki na ito ay hindi makatao, Ayun lang, ngunit si guys. Hero ay Bye-bye! naninindigan